hindi nahatak ng gravitational pull ng araw para magkaroon siya sarili niyang orbit sa loob ng solar system? Bakit? Tapos, kung Tsaka sa ibang loob naman kulay. ng araw o kung sa loob ng bituin galing ang mga planeta, bakit wala tayong nakitang bagong planeta lumabas? 'Di ba? Question mark 'yan eh. So hanggang ngayon, hindi pa rin talaga natin alam eksakto. Hindi pa rin natin alam eksakto as human beings, as a species, kung saan talaga galing ang mga planeta. Hindi natin alam. Hanggang ngayon, pinagdedebatihan pa rin yan ng mga scientifico. Lahat sila kanya-kanya hypothesis, kanya-kanyang theories. Pero at the end of the day, wala pa tayong considered fact kung saan talaga eksakto galing yung mga planeta. Kung sa loob ba yan ng bituin, lumabas sa loob ng bituin, o galing sa labas ng bituin, umikot into orbit. Question mark pa rin yan, brother. Follow-up question. Sige, yun na lang muna, brother. Give chance to others. Medyo mahaba na yung nakuha. Okay, sige. Ray, Cavite, go. Hello po sa lahat. Good evening. Good evening. Balik po tayo ulit sa Bible. Medyo hindi ko alam kung may nakapagtanong na ito, pero curious talaga ako sa anong kulay ni tama ba ito itatanong ko? Ano bang kulay ni Jesus Christ or ano ba siya racial? Anong race niya, sir? Maraming theory surrounding that, brother. Maraming theory surrounding that. May mga nagsasabi maitim siya, may nagsasabi maputi siya, may nagsasabi kayumanggi siya. Sobrang daming theories. Hudyo si Kristo. Ang general na kulay ng mga Hudyo somewhere around ang totoo wide range eh. Wide eh. Kasi ang sinasabi ng mga taga-Israel, may possibility malaki medyo malapit sa medyo maputi o medyo kayumanggi. Pero merong sinasabi ang Russia na may possibility daw maitim. Gusto mo ng diretso? Hindi ako sigurado. Ang alam ko, si Solomon maitim. Kasi nakasulat yun sa Biblia. Huwag ninyo akong masdan sapagkat ako'y maitim sapagkat sinunog ako ng araw. So si Solomon, malaki possibility maitim siya. Pero si Kristo, hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Straight, hindi ko alam. Wala kasi akong nababasa sa Biblia tungkol sa kulay ni Kristo eh. Nung nandito siya sa lupa, wala akong nabasa eh. Pero meron akong nabasa tungkol doon sa ibang mga features niya nung hindi na katawan tao yung gamit. Yun ang sagot ko. Follow-up question, brother. Sige mo. Doon naman po sa sir. About doon sa three kings, tsaka actually dalawa tayo. About po doon sa pinanganak si Jesus Christ, kailan po talaga yung exact, tsaka yung tatlong people na dumating sa birthplace niya. Hindi totoo yung tatlong hari na yun eh. Hindi totoo yung tatlong hari. Ang nakasulat doon, mga mago, wise men, na kay Lucas yun. Tsagain nyo na lang hanapin kay Lucas. Ang nakasulat doon, wise men. Pero hindi sinabi rong tatlong hari. Hindi sinasabing tatlong hari. Tingnan natin kung makikita ko Ang hari kasi nung mga panahon na yun, brother, si Herodes. Ito nakasulat to, sabi, nang magkagayon nagkaroon nga ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ngalay Zacarias. Sino hari? Si Herodes. So, yung mga bumisita na yun, hindi hari yun. Ang nakasulat doon, mga pantas na lalaki. Mga pantas. Wala nga nakasulat na eksakto eh. Wise men sa English ang nakasulat. Pero yung sasabing hari, tapos tatlo lang sila, you have to put into consideration, brother, na hindi... Brother, pero nga ako sandali ang cellphone mo. Tignan lang natin kung makikita ko yung talata. Para maibigay ko eksakto diretso. Google.
Asan? Ito. Okay. Hmm. 1:31. 1:31. Tingnan natin kung makikita ko rito. Medyo boring-boring lang ng konti ng potato. Maglilihi. Okay, so nandito yung maglilihi. Tapos, sumigaw na malakas sa tinig sinasabi, pinagpala ka ng mga babae. At pinagpala rin naman. Ay, brother. Pasuyo. Nag-lock yung screen. Zacarias. Araw ni Cesar. Ito, pinanganak. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ito na. So, pinanganak na. Sa, 2. So, sa 1, sinabi ng anghel, manganganak. Sa 2, pinanganak na. Tapos, ang sabi, at biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit at nagpupuri, nagsasabi, luwalhati. At sila dakila, makikita yun. Tungkol sa sanggol na ito at lahat ng... Pasuyo ako, brother, pero mo ako sandali. Sila yung... At nangyari nang lisanin sila ng anghel, mga pastor ay nangag-usapan, magsiparoon nga tayo. Ito, nakasulat sa Biblia, mga pastor. Ang mga pastor ay nangagsipag-usapan. Magsiparoon nga tayo ngayon sa Bethlehem at tignan natin itong nangyari na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. At sila'y dali-daling nagsiparoon. At nasumpong ang kapwa si Maria at si Jose ang sanggol na nakaiga sa pasabsaban. At nang makita nila yaon ay inihayag nila ang mga sinasabi tungkol sa sanggol na ito. At ayun lang, signal brother, kailangan pala ron. Kapwa iniingatan ni Maria ang lahat na pastor, kalwalatian. Ito ang nakasulat dito, pastor. Tapos ang nakasulat sa English, wise men. Pero, hindi hari yun, brother. Isipin mo magbabiyahe ka, hari ka. Kung napanood nyo na yung Spartan, yung movie ni, Leonidas, si Spartan na movie, yung Spartan na yun, yung 300 na yun, private security niya lang yun Pero ikaw, hari ka, tapos babiyahe ka, tapos maraming araw na paglalakbay para lang makita mo yung kung sino mang ipinanganak. Tapos 3 lang kayo, pare-parehas pa kayong hari, walang bodyguard. Di ba? You have to put logic to it. Wala akong nabasang bodyguard. Wala rin ako nabasang hari. Ang nabasa ko, mga wise men, mga pastor. Ayun, nakasulat dun. Mga mago. Mga pantas na lalaki. Yun ang nababasa. Pero yung, mga hari, wala akong nabasang hari, brother Kasi ang hari nung panahon na yun, si Herodes. Kung 3 yun, tas hari, tapos wala silang dalang bodyguard, tapos, di ba, hindi nag-make sense. Ang nabasa ko, 3 yung regalo. Yung regalo, 3. So, inassume siguro ng mga, kung sino man yung nagsabing mga hari itong mga to, na dahil 3 yung regalo, baka 3 tao rin sila. Tapos, sinabi na lang siguro, hari, baka ganun. Pero wala ko nabasang hari sa Biblia, yung 3 na yun Wala Kasi kung mga hari yun, sasabihin kung saan galing kaharian. Walang banggit kung saan galing kaharian. Wala nga, eksaktong lugar kung saan galing yung mga yun. Basta meron lang silang dalang regalo. Tapin regalo, 3. So, siguro, doon na inassume ng mga tao, 3 siguro tong tao na to kasi 3 yung regalo Follow-up question, brother. Wala na po. Salamat sa try to search. Salamat po talaga. Okay, sige. John Ernie, Sambales, go. Okay. So, napansin ko may mga negosyante, karamihan sila sa kanila, nagtatayo sila ng sarili nilang mga foundation. Or non-profit, no? Tingin mo ba karamihan sa mga foundation na ito, ginagamit lang nila pang personal or talaga para sa kabutihan? Nakikita ko dalawa.
Isa yung kabutihan, tapos isa rin for tax evasion purpose. Kasi may tax wave yan eh. Kapag ka may sarili kang foundation. Yun yung yun yung sinabi sa akin ni attorney eh. Tama. Yun yung sinabi sa akin ni attorney eh. So sabi niya, pagka foundation ka. Sabi niya, pagka ikaw may foundation ka, may konti kang tax exemption. Di ba? Pag may foundation ka. So, ayun, pag-usapan na lang natin siguro in the future yan. Pero, yun yung banggit sa akin ni Attorney Ace eh. Attorney Ace, magandang gabi sa'yo. Follow-up question, brother. Okay. So, bukod doon, medyo connected. Sa casino, paano nila ginagamit yun for money laundering yung mga nagkakasino? Ng mga negosyante? Mapapalitan yung pera. Yun naman talaga yun eh. Mapalitan yung serial number ng pera para walang trace. Yun eh. So, papalit ng chip, di ba? Lalaro silang konti, win some, lose some, doesn't matter na kung manalo o matalo. Tapos paglipas ng mga ilang oras, papalitan na kagad nila papuntang pera uli. Cash na naman. Ganun ang bagsakan nun. Follow up, brother. Hindi ba kayang pigilan kaya ng gobyerno yun para maiwasan yung mga ganong trabaho? Kasi hanggang ngayon mukhang nag-i-exist pa rin eh. Mukhang ginagawa naman ng gobyerno yung trabaho niya. Mapapansin niyo yung huling administrasyon, 'di ba? Alam niyo yung sobrang daming perang gumagalaw. Ang ginawa niya, pinalitan niya yung ewan ko kung napansin niyo 'to eh. Napakabihira nga lang yata nakakapansin itong mga bagay-bagay na 'to eh. Ang ginawa nung nakaraang administrasyon, pinalitan yung banknote natin. Hindi niyo napansin 'yun? Pinalitan yung banknote. So alam mo na, cash basis kasi yan eh. Diba? So dahil alam mo ng cash basis, alam mo na rin na kwarto-kwarto ang ang pera niyan. O ngayon, dahil kwarto-kwarto ang pera, wala sila ngayon choice kundi papalitan yun. Yung kwarto-kwartong pera na yun. Pag gumalaw ngayon yung ganong karaming pera, alam mo na, malaki na yan. Kaya nga, meron tayong AMLA eh. Kung alam niyo yung konsepto ng AMLA, sa mga malalaking negosyante, alam nila yan eh. Anti-Money Laundering Act. Pagka sobrang laki ng pera na pumasok sa bangko, if-freeze ng bangko yan, patunayan mo muna saan galing pera mo. Ganun yun. In case lang hindi nyo alam, merong AMLA sa bangko. So pagka na-AMLA ka na, alam mo, malaki-laking pera gumagalaw. In case lang hindi nyo alam, ayan, ganyan ang sistema natin. Pagka na-AMLA ka na, malaking pera gumagalaw. Follow up, brother. Okay na ako sa tanong na yun. Ito na lang, last question ko. So ano yung sa sumulat na sa mga gumawa at sumulat ng Biblia, ano yung sa tingin mo yung kaalaman na hindi nila isinulat sa Biblia at itinago na lang nila, ayaw nilang malaman ng mga tao? Meron ba? Kumikilo sila sa utos eh. Merong mga bagay na inutos wag isulat. Tulad yung sinabi ng 7 kulog sa Apokalipsis. Tatakan mo sinabi ng 7 kulog at wag mong isulat. So nakasulat mismo sa Biblia, ang instruction wag isulat. Pero pag ang instruction isulat, isinusulat talaga nila. Maraming bagay na hindi nasama sa Biblia. Maraming bagay na hindi nasama. Pero pagdating aral ng Diyos, mukhang kinumpleto naman kasi tinitignan ko lahat ng anggulo eh. 'Di ba? Syempre ang hirap naman basta na lang maniwala ng isang diretso kasi although ando na tayo, 'di ba, na tayo sa Pilipinas, ang general majority sa atin, including myself, mula pagkabata, katoliko. 'Di ba? Nagsimula tayo ng mga katoliko eh. So, alam mo yun, since, Catholicism is under the bracket of Christianism, ang general majority sa atin sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila banda, under ng Kristyanismo. So, ang paniniwala talaga natin, diretso, ang Biblia, totoo. So, ngayon, dun sa mga naniniwala na ang Biblia, totoo, kung kunyari granting for the sake of argument without fully accepting kunyari lang na ang Biblia totoo kasi may mga iba kasi hindi naman naniniwala sa Biblia, understood na yun eh. Ngayon, dun sa mga naniniwala sa Biblia, kung kunyari ang Biblia totoo, alam mo na kapag ang Diyos magpapasulat, kukumpletuhin niya yan. Kukumpletuhin niya. So meron kang makikita dyan. So halimbawa, merong aral na hinahanap ka. Ano ba aral tungkol sa ganito? Ano ba aral tungkol sa ganyan? Alam mo, pati mga bagong bagay na darating sa mundo, alam mo merong konting hapyaw ng pananalita ang Diyos tungkol dun. Pagka walang hapyaw ng pananalita ang Diyos tungkol dun sa mga bagay na specifics na hinahanap mo, baka wala kasi talaga eksaktong sinabi ang Diyos tungkol dun sa mga bagay na yun.
Kasi si Pablo din, mapapansin mo eh. Pag si Pablo nagsulat, ang sinasabi niya, tungkol sa bagay na ito, wala akong diretsong utos na galing sa Panginoon. Ngunit iniisip ko, so ibig sabihin pala, sila Pablo noon, meron na silang parang suggestion nila, although hindi naman talaga utos, pero meron silang suggestion nila bilang mga mangangaral ng Diyos, kasi ang mga propeta ng Diyos talagang matatalinong mga tao eh. Diretso, ang Diyos talaga, alam mo yung, hindi ko rin alam kung paano gumagana yung konsepto ng pagiging propeta eh. Pero ang nakita ko kasi, mahilig kumuha ang Diyos ng mga hindi masyadong sobrang importanteng mga tao, tapos ginagawa niyang sobrang titinding talinong mga tao. Yun ang nakita ko eh. Meron, although, sige, ando na tayo, granting for the sake of argument, na meron talagang mga tao na sobrang importanteng mga tao sa lipunan na ginagawang importanteng tao rin ng Diyos at the same time. Halimbawa, si Marcos, di ba, maniningil ng buwis. Technically, importante sa lipunan yung mga katulad niya eh. Si Lucas, ganun din. Si Pablo, abogado, di ba? So, alam mo yung, may mga tao talaga na napipili ng Diyos na, alam ba, si Solomon, anak ni David, anak ng hari yun eh. 'Di ba? Na umpisa pa lang importanteng tao na talaga yung mga yan eh. Pero ang general majority ng mga tao na pinili ng Diyos, hindi gaanong sobrang, alam mo yun, renowned na mga klase ng tao eh. Hindi ganun eh. Kasi tinan mo, kung susumahin mo lang, ang primary na tagapagturo under Christianism, si Kristo, 'di ba? So ano si Kristo? Anak ng karpintero. Sobrang importante ba talaga sa lipunan ng anak ng isang karpintero? Sakto lang, kailangan ng mga karpintero, pero hindi yun something na parang katulad ng mga politiko o ng mga abogado o ng doktor, eh, diba? Alam mong hindi magkakalibel ang karpintero, politiko, abogado, doktor, hindi magkakalibel yan eh. Ganon din sa, tinan mo, pansinin mo yung Quran din at the same time. Sino ba ang Propeta Muhammad? Ang Propeta Muhammad, sheep herder. Tagapagpastol ng tupa. So alam mo, hindi nga nakapag-aral eh. Hindi nga marunong magbasa, hindi rin marunong sumulat. Tingnan mo, 'di ba? So yung general principle ng konsepto ng pagre-relihiyon, lalo na dun sa dalawang pinakamalalaking religion sa mundo, yung yung Christianism at saka yung Islam, parehas na mga hindi sobrang importanteng profession yung mga naging profession nung mga naunang propeta eh. Yun ang mapapansin mo eh. Yun din ang napansin ko sa yun din ang napansin ko sa lipunan in general. Kita mo, pansinin mo. Sa Pilipinas, pagka halimbawa, inungkat mo halimbawa si Felix Manalo. Papansin mo, hindi naman parang alam mo yun, sobrang importanteng tao sa lipunan eh nung bago siya magsila. Ganon din si Eli Soriano, si Mike Velarde, si Kibuloy, diba? Alam mong mga hindi sobrang importanteng mga profession yung mga minsang panahong naging hanap buhay nila eh. Kung ano man yun, kadalasan yan, hindi mo na mababalitaan eh. Maliban na lang siguro, alam mo yun, tinuturo pa rin sa church nila kung ano yung mga dating naging hanap buhay ng mga tao na yun. Pero makikita mo talaga, ang general majority ng mga religious leader, hindi masyadong parang alam mo yun, sobrang importanteng tao nila sa mga hanap buhay nila eh. Actually, you may find it interesting You may find it interesting na parang karangalan pa nga kapag galing ka sa wala. Tapos ikaw yung pinili ng Diyos para mangaral, para magsalita sa mga tao. Yun ang napansin ko eh. Kasi nakasulat din naman yun sa isang talata ng unang Korinto eh. Na hindi niya pinili ang mga makakapangyarihan ng sanlibutan nito, kundi pinili niya yung mga mabababa ng sanlibutan upang hiyain niya yung mga mayayaman. Pinili niya yung kamangmangan ng sanlibutan nito para hiyain yung mga marurunong. Yun ang napansin ko eh. Ang napansin ko, isa sa mga general principle ng pagre-relihiyon, yung majority dun sa under ng Christianism at saka ng Islam, ang majority sa kanila na nagiging talagang magagaling talaga tungkol dun sa pagtuturo, mga hindi importante yung mga profession nila in the past. So yun ang na-realize ko. Follow-up question, brother. Okay na. Salamat. Okay. Cha, Batanes. Meron tayong Batanes? Wow, ayos Hello sir, gandang gabi po. Hello. Nasa Batanes ka talaga? Taga-Bulacan po ako, Batanes lang yung apelido ko. Okay. Nadali mo ako ron Okay. Akala ko may member na tayo sa Batanes eh. Sorry po. Tanong ko sana kung paano pumunta ng Batanes. Okay, sige. Mali lang. Okay, sige. Po. Sir, nakita ko po sa news kasi,
na bumaba daw po ang gold ng 20%. Mhm. Itatanong ko po, maganda po bang mag-invest, bumili ng gold ngayon? Lagi naman. Lalo na, yan, magkakagera na. O, malaki ngayon ang possibility na maging sobrang ante ng ginto paglipas ng panahon. Kung ako makakapag-suggest, this is just a suggestion. Huwag niyong ituring na advice ito, ha. Ito yung panahon para bumili ka ng gold kapag ka meron kang sobrang pera. Uulitin ko, sobrang pera. Hindi ka pwede magpatayo ng pondo. Hindi ka pwede magpatayo ng pondo. Parang diyan mo na lang ubusin pera mo. Hindi pwede. Hindi gagana yan. Remember na kapag ka sa panahon ng sakit ng ulo at sa panahon ng problema, kailangan mo talaga ng pera, as in cash. Pagka wala kang cash, magkakaproblema ka. Lalo na, tingnan mo, nakikita nyo tumataas ang presyo ng bilihin, 'di ba? Nakikita nyo rin tumataas din ang presyo ng ng crudo at saka gasolina. O syempre, alam mo na, kapag ka tumataas ang presyo ng mga bagay-bagay, kailangan mo ng cash pambili. Kailangan mo ng marami-raming cash. Hindi mo na pwede pagpalit na lang basta diretso yung gold eh. O, ito, isang piraso ng gold, pagbili ako itlog. Makatawaanan ka lang nun, sabihin peke pa yung ginto mo. Ako diretso, magandang investment ang ginto kasi lagi namang papataas ang presyo ng ginto. Hindi naman bumababa presyo ng ginto kahit kailan eh. Maliban na lang siguro, makakuha tayo ng primary na parang katulad ng ginto. Kasi ngayon, ang pinaka effective means of wealth ng isang bansa kung gaano karaming ginto. Yun yung nakalagay sa National Treasury, kung di ako nagkakamali. Yung konsepto ng pera nakadepende sa kung gaano karami yung ginto dun sa bansa na yun. Ganon yung konsepto. So, ang ibig sabihin, alam mo na yung cash is supposed to be backed by gold, and if cash is backed by gold, then it is a good investment na mag-invest sa ginto. Pero ngayon yung panahon na pinakamagandang mag-invest since bumaba ng 20%, di ngayon kayo bumili. Kasi alam mo babalik uli yan, tataas uli yan eh. Kasi alam mo rin naman, wala naman ibang patutunguhan yung gera, yung nasa Middle East na yan, kundi, alam mo yun, lalo pang gugulo yan, tapos ma-obliterate tayong mga tao, o walang choice si Trump kundi makipagpayapaan sa Iran kasi ang galing na strategy ng Iran eh. Ang lapit na strategy ng Iran eh. Okay, yun. So, kung ako makakapag-suggest, meron kayong sobrang pera, invest nyo sa ginto. Basta sobrang pera, ha? Hindi yung perang kailangan ninyo. Baka mamaya, puta, perang kailangan ninyo. Hindi, sabi, invest daw sa ginto, eh. Takin na, hindi ka pwede magpatuyo ng budget. Bobo ka kapag nagpatuyo ka ng budget. Kahit ano pang investment yan, sabi mo may sobrang murang lupa. Sobrang murang lupa nga. Puta, wala ka namang kapera-pera. 'Di ba? Kailangan liquid ka. Kailangan importante yung assurance na meron ka mabubunot sa bangko o meron ka mabubunot sa bulsa mo kapag kailangan mo talaga ng pera. Yan ang sagot ko lang. Follow-up question, sister. Okay na po, sir. Sige po. Maganda nga po sigurong bumili ng gold. Yan po kasi iniisip namin eh. Kasi nga biglang baba. Huwag kayong Kaya kabahan sa sabi ko- pagbaba ng presyo ng ginto kasi lagi naman papataas yan eh. Parehas ng konsepto ng lupa yan, pero mas madaling ibenta ang ginto kaysa sa lupa. Huwag kayong kabahan sa presyo ng ginto. Ang kabahan lang kayo kapag wala kayong pera, tapos ibinili mo ng ginto. Tapos tsaka pa bumaba ang presyo ng ginto kasi naipit ka ngayon. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong magpapatuyo ng budget. Siguraduhin nyo meron kayong regular cash flow. Tapos at the same time, dapat marami ka ring ipon. Kaya paulit-ulit ako mag-ipon kayo. 3 taon ko na sinasabi yan, mag-ipon kayo. Ayan ngayon, tinan mo, nagkakaproblema na ngayon. 'Di ba? Kita nyo? Kasi nga, napoforesee naman yan ng mga nasa ibabaw. Syempre, kapag ka-vlogger ka, makikipagkwentuhan ngayon sa yung ilang pirasong nasa ibabaw, tapos sinasabi nila ngayon kung ano magiging problema ng bansa. Ngayon, ayoko naman sabihin na, hindi, alam ko na yan, na mangyayari yan, blah blah, shit. Hindi eh. Yung konsepto, yung kapag ka nag-iipon ka, alam mo sa panahon ng pangangailangan, may mabubunot ka. So, hindi na ngayon importante kung nagkagera, o tumaas ang presyo ng langis, o naglalakad ka lang, nadulas ka sa kapirasong tae, bali-balakang mo, kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng pera. Kahit hindi pa magkagera, kailangan mo ng pera. Yun. Follow-up question. Go. Okay na po, sir. Magandang gabi. Salamat po. Okay, sige. Kailangan ko lang syempre ilagay yung disclaimer. Hindi pera pinaka-importanting bagay sa mundo. Huwag kayong tatanga-tanga para putang na mukha kang pera, ulul ka, tapos biglang isang araw inatake ka sa puso, namatay ka, tapos wala kang mabubuting gawang nakahanda para sa kabilang buhay. Wala kang pananampalataya. Hindi pera pinaka-importanteng bagay sa mundo. Papaalala ko lang, paulit-ulit ako dyan. Baka naman, tangina, magmukha na kayong pera. Hindi ganun. Hindi pera pinaka-importanteng bagay sa mundo. Matuto kayong bumalanse. Maraming bagay na mas importante pa kaysa sa pera, katulad ng mabuting pangalan. Mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. Jenica, Pampanga, go. Good evening, sir. Hello. Tanong ko lang po, anong dapat unahin?
Obligasyon o tungkulin? Hindi ko nga alam kung ano pinagkaiba ng dalawa na yun eh. Ikaw ang sumagot ngayon sa akin. Ako magtatanong, ano pinagkaiba ng dalawa? Sir? Sir naman? Yan, o, tinan mo. Tatanong lang. Pinahirapan mo pa ako eh. Ako, diretso, mauna muna yung obligasyon. Kasi, yung obligasyon, nakakapit na sa'yo yan eh. Yung tungkulin, choice mo yan eh. Pero yung obligasyon, nakakapit sa pagkatao mo yan. Hindi yan katulad ng tungkulin. Bawa, tinan mo, pansinin mo to. So, ang obligasyon ng mga tao, dapat matuwa sa atin yung gumawa sa atin. Diba? So, general agreement yan sa mga naniniwalang may Diyos. Mga hindi naniniwalang may Diyos, understood na yun, automatic na yun. Siyempre, hindi ka talaga maniniwala sa ganun. Pero, granting for the sake of argument, kunyari, meron talagang totoong Diyos. Kunyari, alam mo na ang obligasyon mo bilang tao, dapat matuwa yung may gawa sa'yo. So, papasok ka ngayon sa isang church, kunyari. Pagpasok mo ngayon sa isang church, kumuha ka ngayon ng obligasyon doon sa church na yon. Tapos, yung obligasyon mo, kunyari, mang-aawit ka. Yung obligasyon, yung ano na yon, yung, ano tawag dito? Yung obligasyon na, yung, ano tawag dito? Anong tanong mo ulit? Obligasyon at saka, responsibilidad? Tungkulin. Tungkulin. So, kumuha ka ngayon ng tungkulin. Ang tungkulin mo, mang-aawit. Pag halimbawa, nabibigatan ka na sa obligasyon mo sa buhay, tapos, kailangan mo pang gawin yung obligasyon mo sa Panginoon, yung tungkulin mo na mang-aawit, it can wait. Pwede mong ipagpaliban yun. Yung tungkulin mo na mang-aawit. Pero yung obligasyon mo sa anak mo, sa asawa mo, sa Panginoon mo, hindi mo dapat pabayaan. Kuha mo. Sa ganong angulo, pag nilagyan mo ng halimbawa, madali eh. Madaling maintindihan eh. Kahit hindi mo ma-define eksakto, pero pag meron kang dalawang halimbawa, mas madali eh. Tama sabi ni Solomon eh, na iniaga pa isang bagay sa iba upang malaman ang kadahilanan. Follow-up question, Janica. Paano mo ginagamit ang yung pagkakamali bilang aral at hindi bilang hadlang? Para hindi ko na ulitin yung mga bagay na pinagkamali ko. Magiging hadlang lang naman yan kapag pinanlulumuhan mo eh. Tigilan nyo kasi panlulumo sa mga pagkakamali ninyo. Lahat naman tayo nagkakamali, kasama naman yun. Lahat ng pinanganak ng tao, walang pagkakamali. Tapos ikaw mismo nanlulumo ka dahil sa pagkakamali mo dati. Istorbo yan pag lumo ka ng lumo. Magsisi ka, magbago ka, magpakatino ka, ayusin mo lakad mo. Yun ang kailangan mong gawin. Sisi ka, magbago ka, pakatino ka, ayusin mo lakad mo. Paulit-ulit lang. Lahat tayo pumapalpak, lahat tayo sumasablay. Lahat tayo. Walang tao, sabi nga ni Job, walang tao na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Lahat ng tao, kahit gumagawa ka pa ng mabuti, nagkakasala ka pa rin. So ayusin mo lang na paulit-ulit sarili mo. You have to make yourself over and over again. You have to repent for all your wrongdoings. Tapos, alam mo yun, at the end of the day, Diyos na bahalang humatol sa'yo, huwag mo hatulan sarili mo. Humatol sa sarili mo. May mga tao mahilig maghatol sa sarili nila, kaya pinapasabog yung ulo nila eh. Akala mo wala nang pag-asa eh, diba? Nagkautang ka lang na sobrang dami dahil sa negosyo mo, akala mo wala nang pag-asa, di mag-empleyado ka uli. Kung kailangan makulong, di pumayag ka, makulong ka. Tapos labas ka ng kulungan, ayusin mo lang ulit buhay mo. Ganun lang, paulit-ulit lang. Kahit pa sabihin mong hindi mo sinasadya, diba? Kahit pa sabihin mong hindi mo sinasadya, wala eh, nakaperwisyo ka eh. Diba? Pag nakaperwisyo ka, pagsisihan mo ngayon yung naperwisyo mo. Ayusin mo ngayon yung damage na nagawa mo. O tapos pagkatapos nun, halimbawa, di mo na kaya maayos yung damage na nagawa mo, di pagpaliban mo muna, teka muna sandali. Utay mo lang muna sandali. Diba? Teka lang, utay mo lang. Halimbawa, atraso ka, magkano atraso mo? 50,000. So, alam mo, nalulungkot nga ako may kwento ako sa inyo. Napakabihira ako magkwento tungkol sa sarili ko. Pero meron akong kwento sa inyo. Tungkol ito sa isang kaibigang minsang panahong naging drummer ng banda namin dati. Kasi nasa banda ako minsang panahon eh. Ngayon, yung aking kaibigan na yun, nag-Japan yun. Tapos sanay na sanay siya na kumikita ng malaki, pero hindi siya banda eh. Crane operator siya sa Japan. Tapos pag uwi niya ng Pilipinas, nagkaroon siya ng hindi ko alam kung anong klaseng sakit yun. Hindi rin maipaliwanag. Pero hindi na siya ulit nakabalik sa Japan. Ang nangyari, natagtad siya ng utang dito. Nung matagtad siya ng utang dito, 50,000 lang. Pinasabog niya ulo niya. 50,000 lang. Tangina sakit ng puso ko no, sabi ko putang ina. Kung nagsabi ka lang sana, kung nagsabi ka lang sana. Pero may mga tao na talagang alam mo kinikimkim nila yung problema eh, 'di ba? So, understood na 'yun.
na alam mong nakapang-agrabyado ka talaga at mahihirapan ka talagang bayaran. Pero alam nyo, wag kayong matakot na magsimula uli. Wag kayong matakot na magsimula uli. Wag kayong matakot na bumalik ulit sa wala. Wag ninyong panghawakan yung mataas na tingin ninyo sa mga sarili ninyo. Nakakamiserable yan. Uulitin ko, wag ninyong panghawakan yung mataas na tingin ninyo sa mga sarili ninyo. Nakakamiserable yan. Pag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo bilang tao, yan na rin mismo yung makakapagpabagsak sa'yo. Bakit? Kasi yung nagpapakababa, itinataas. At ang nagpapakataas, ibinababa. Huwag ninyong panghawakan yung estado ninyo na mataas na tao ka, na mayaman ka. Ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Ang buhay ng tao, umaangat, bumababa. May mga panahon, makakaalagwa ka ng konti. May mga panahon, bagsak ka. Doon sa panahon bagsak ka, trabahuhin mo lang. Kung nakapang-agrabyado ka ng hindi sinasadya, mangako ka na magbabayad ka. Tapos utay-utayin mo habang nagtatrabaho ka. Kahit bulok na trabaho, pagtiyagaan mo. Wala pansamantala, yun lang talaga available 'Di ba? Pansamantala, yun lang available, pagtiyagaan mo na lang kahit bulok na trabaho. Ang importante, meron ka lang munang mahanap buhay, may pangkain ka, may bubong ka sa ibabaw ng ulo mo, may sinusuot ka na damit, may pampamasahe ka. 'Di ba? Yun ang importante. O tapos ngayon, yung sobrang pera mo, o edi pambayad mo dun, tapos utay-utayin mo, sa yun lang talaga Diretso, yun lang talaga Wala talagang magagawa. Yun lang talaga ang pera mo. Naipit ka, ipaunawa mo na lang dun sa tao na naagrabyado mo na naipit ka. At the end of the day, nasa pakikipag-uusap ng maayos yan, hindi ko naman tinatakbuhan. Pero ito lang talaga kaya ko magbabayad ako. Kapag napalaki ng konti yung kinikita ko, magdadagdag ako ng bayad. Pero di kita tatakbuhan. Diba? Nasa pakikipag-usap ng maayos yan Nasa pakikipag-usap ng maayos yan. Wag kayong magmadali pumunta sa kabilang buhay. Idiretsuin ko kayo. Huwag kayo magmadali pumunta sa kabilang buhay para pasabugin mo ulo mo. Doon din naman ang punta natin Doon din ang ending natin. Lahat tayo, we're all going to die. No one gets out of this life alive. Doon din naman ang punta ng lahat Edi tapusin mo na rito. Kasi, for all you know, diba? Ngayon, miserable ka dahil sobrang daming taong naniningil sa'yo. Diba? Ayusin mo lang yung paghahanap buhay mo, ayusin mo lang yung trabaho mo, ayusin mo ang serbisyo mo. Bukas makalawa, makakabayad ka rin kahit abutin pa ng 60 years yan Diba? Pero isipin mo, pinasabog mo yung ulo mo, pinakahuling ginawa mo rito, binitin mo yung sarili mo sa kisam Diba? Yun ang pinakahuling bagay na ginawa mo. Tapos akala mo, pagtawid mo, the end na. Akala mo yun, pagtawid mo, the end na. Yun na akala mo. Paano kung meron pa palang kabila? Tapos hindi pa pala tapos dito. 'Di ba? Alam niyo, merong isang pagkakataon na. Hindi ko na kwento itong sa pagkakataon na to. Meron kasi akong pinayuhan minsan panahon ng payo na talagang hindi talaga pang internet Pero diretso, kung naiisip mo nang i-dispatcha sarili mo, lumipat ka na lang na ibang lugar. Mas maigi pa yun kaysa dispatcha mo ang sarili mo. Kasi, hindi mo gugustuhin ang pinakahuling ginawa mo sa buhay na to, pupatay ka ng tao, tas ang pinatay mo pa sarili mo. Hindi mo gugustuhin yun. Wala ka ng pagkakataon magsisi pag nalabas ka sa katawan. Wala ka ng pagkakataon. Follow-up question, sister. Sir, ito lang, random question lang ko. Sa magulong sitwasyon, sir, sa pagsama ng mag-asawa, anong dapat piliin? O kailangan bang mamili? Asawa o anak? Piliin mo asawa mo. Piliin mo Bakit, asawa sir? mo. Kasi yung anak, dumadaan lang sandali yan. Ang anak, dumadaan lang sandali. Pero pinag-uusapan natin, tatay nung anak mo, ha? Ang pinag-uusapan natin, Yes. tatay nung anak mo. Hindi bagong lalaki na tinuring mo na asawa kahit may anak ka na ng una. Ang pipiliin mo, asawa mo. Bakit ang pipiliin mo, asawa mo? Kasi pagka nanatiling buo ang pamilya, yung bata maaayos ang buhay. Pero pag nasira ang pamilya, alam mo magkakaproblema bata. Alam mo yan. Kasi nakita ninyo naman di ba? So nakita ninyo yung angulo ng mga single mother. Ano nangyayari? Yung sobrang paggamit sa emosyon, alam ninyo hindi maganda dulot niyan sa bata. Kailangan ng lalaki sa loob ng bahay.
Yung single father, sobrang tigas mo pero hindi ka masyadong maayos pagdating sa emosyon. Hindi rin maganda epekto niyan sa bata. Kailangan ng balance. Ang pipiliin ninyo, yun nga yung paulit-ulit ko na sinasabi, makipag-date uli kayo sa mga kasama ninyo sa buhay. Yung asawa ninyo, kasama mo sa buhay yan sa mahabang panahon. Yan yung tatay ng anak mo. Yan yung nanay ng anak mo. Mag-date kayo ulit. Gawin nyo ulit yung dating ginagawa ninyo ng mga panahong nagliligawan pa lang kayo. Kung hindi dumating dun sa panahon ng pagliligawan at nabuntis sa landerecho, naalala nyo yung panahon na kumakain kayo sa labas kahit hindi masyadong kamahalan yung pagkain, kahit fishball lang. Kahit umupo lang kayo sa gutter, makapagkwentuhan ng maligaya, diba? Kahit hindi nga maligaya, just resolve your issues. Tapos matuto kayong magpadaya. Hindi lahat ng bagay kailangan gawing big deal pa. Hindi lahat ng bagay. You may find this interesting. I have noticed this as a form of pattern sa sobrang daming mag-asawa na lumapit sa akin. Isa sa pinakamalalaking bagay na napansin kong pattern sa mga mag-asawa, pinapalaki nila yung mga maliliit na problema. Mga walang kakwenta-kwenta. Ang nangyayari, pinagpapatong-patong nila. Pinagpapatong-patong yung problema. Yung mga nagdaan na mga sugat ng puso, na mga sinabi niya sa akin, ganito Hindi, ang sabi sa akin, ganito Ang sakit niya magsalita. Yung mga ganyan, pinapalabas yan sa loob ng sistema mo. Huwag ninyong pananatilihin yung mga kapaitan sa loob ng sistema ninyo. Dapat bawat lumilipas na araw, nagpapatawad kayo. Tapos dapat bawat lumilipas din na araw, pinipilit nyong ayusin yung sarili ninyo. Tapos dapat nagpapagalingan kayo sa kung sino yung mga mas may puntos dun sa relasyon ninyo nang hindi kayo nagbibilangan at hindi rin kayo nagsusumbatan. Yun ang dapat na nangyayari. Nagpapagalingan kayo sa paggawa ng obligasyon ninyo sa bawat isa nang hindi kayo nagsusumbatan. Yun ang dapat mangyari. Alam mo, isa sa mga pinaka na-enjoy ko dun sa aking dating kasintahan, yung, alam mo yung nakakakain kami sa mga 5-star restaurant, understood na yun pero naman diba? Pero nakakakain din kami sa tabi ng kalsada, nagpipishball lang. Tapos isa sa mga bagay na na-realize namin, mas masaya pa yung kumakain kami sa Shell, kung alam niyo yun, di ba yung sa Shell, may parang yung gilid nun. May meron dong parang 7-Eleven. Merong mga upuan sila. Tapos masaya kami doon na kumakain. Kung ano lang yung mabili namin, kahit ano lang. Tapos ang pinakamasarap na parte doon, yung nagkikwentuhan kami habang naglalaro ng ML. Yun yung pinakamasarap na parte. Yung pinakamasarap na parte, nakahanap kami ng hobby na common denominator namin dalawa. Na parehas kaming natutuwa. Tapos at the same time, hindi naman talaga, hindi yan purpose ng buhay Pero it is a form of bonding time para makasama mo yung kasama mo sa buhay nang meron kayong ginagawang bagay nang hindi ninyo kailangan mag-usap. Minsan kasi kapag ka mag-asawa na, although hindi mo kami mag-asawa, pero minsan kasi kapag ka, matagal na masyado ang relasyon. Pag masyado nang matagal yung relasyon, mapapansin ninyo, wala na kayo halos mapag-usapan Tapos ang nangyayari, dahil nga wala nang mapag-usapan, minsan naghahanapan na lang ng butas sa isa't isa. Yun ang napansin ko Sa dami ng mga pagsasama na pumunta sa akin dyan sa tindahan at nakakwentuhan ko, ang napansin kong common denominator nila, sa mahabang panahon, sa dami ng mga pumunta sa akin dyan sa tindahan ng Project 1M, ang napansin kong common denominator ng halos lahat ng may diferensya sa pagsasama, wala na sila halos mapagkwentuhan. Lahat ng bagay halos kabisado na nila sa isa't isa Tapos ang nangyari, naghahanapan na lang sila ng butas ng isa't isa. Naging mapait yung relasyon. Pero kung sana ang ginagawa natin sa mga relasyon natin, regular tayong nag-aaral para meron tayong mga bagong bagay na maibahagi dun sa kasama natin sa buhay at regular nating pinag-aaralan lahat ng mga gusto at hindi gusto at kung paano gumagana yung utak ng kasama natin sa buhay, kasama na pati yung sira ng ulo niya. Sana nagiging maayos yung relasyon. Sabi mo, ba't ganun? Pati sira ng ulo, kailangan aralin? Oo, gago, kailangan mo aralin ang sira ng ulo ng kasama mo sa buhay para alam mo kung paano ito turn around yun. Bakit? Ikaw din naman may sira din naman ang ulo mo Lahat naman tayo may kanya-kanya sira ulo natin. Lahat naman tayo may kanya-kanya sira ulo natin. Lahat tayo may kanya-kanyang ang tawag ko, factory defect. Lahat tayo may kanya-kanyang factory defect. It's just a matter of accepting who we are, trying to improve the situation kasi technically situation yan It is a form of problem pero ang hirap hanapan ng solusyon so just consider it as a situation for the meantime. Pansamantala.
hanggang mahanapan ng solusyon. Ngayon, pagagaanin mo ngayon ng sitwasyon, paano papagaanin yung sitwasyon? Dapat alam mo na mga pitik ng kasama mo sa buhay. Halimbawa, lalaki ka, alam mo na pag magkaka-menstruation yung kasama mo sa buhay, aburido yan. Huwag mong patulan. Wag. Dapat alam mo rin kung kailan nagkakaroon. Matuto ka tumingin sa kalendaryo para ma-schedule mo na 1 week prior, mag-aaburido ang kasintahan ko, mag-aaburido asawa ko. O, ngayon, may mga gustong pagkain yan. Bibigay ko lang sa kanya yung mga gusto niyang pagkain. Para pag nag-aburido siya, eto, kain ka muna. Alam ko, gutom ka lang. Magkakaroon ka na kasi. Diba sana ganun? Sana ganun. Ang problema, bumunga nga si babae, bumunga nga ka rin. Putang ina mo, syempre, pag nasaktan ng kalooban ng babae, mahirap maghilom ang puso ng babae, baka kala mo. Mas madali pa sa ating mga lalaking maghilom ang puso natin kaysa sa kanila. Lalo pa, binirahan mo kung kailan magkakaroon na siya. Ang tanga mo. Ang tanga mo, hindi ka nag-iisip. Yan nga yung panahon na dapat bombahin mo ng pagmamahal yung kasama mo sa buhay dahil nga magkakaroon siya. Yan yung panahon para makapag-invest ka ng maganda sa emosyon ng kasama mo sa buhay. Yan yun eh. Yan yun. Ang dapat mong gawin pag magkakaroon na siya, yan yung panahon. Eto na, magkakaroon na. Ito na yung panahon ko ngayon para makapagpakitang gilas ako sa kasama ko sa buhay. Bakit? Kasi pagka natapos yung menstruation yan, ang sarap ngayon ng pakiramdam nila. Pakiramdam nila, nakaginhawa sila. Ngayon, tignan mo ngayon kung anong klaseng asawa yung nakasama mo na kapag natapos yung menstruation niya, maiintindihan mo paglilingkuran kanya ng tapat at matino. Hindi kayo nag-iisip. Hindi nag-iisip. Tapos, ikaw naman babae, ang lalaki, pagka matuto kayo putang alam mong nagawa mong tama yung trabaho mo bilang babae kapag ka nangangatal ang tuhod niya at halos hindi na makasakay sa sasakyan. Pag nakakalakad pa ng diretso yan, lalabas ng bahay yan, hindi pa nagawa na maayos yung trabaho mo. Puta. Alamin mo kasi, putang inang yan. Alam ninyo, mga babae, magkaintindihan tayo, mga babae. Magkaintindihan tayo. Kung papaano na kaming mga lalaki, hindi namin alam yung pakiramdam mo na, utang ng init. Ang dumi-dumi. Ang gulo ng paligid. Ang dungis-dungis ko. Ang pangit-pangit ko. Yung pala, magkakaroon ka na. Hindi namin alam yung pakiramdam na yan. Mali ba namin dyan? Tapos pag-iinita mo kami ngayon, dahil hindi namin alam yan nararamdaman mo. Hindi namin alam yan. Mali ba namin dyan? Hindi naman kami nagkaka-menstruation. Kung kami nagkaka-menstruation, maniwala ka, parang toothpaste yan. Lalabas. Hindi naman kami nagkakaganyan eh. Diba? Mali namin dyan. Hindi pula lumalabas sa mga titi namin, lumalabas siya puti. Oh. So ngayon, kaming mga lalaki, hindi namin alam yan, paliwanag mo. Pag magkakaroon ako, wag mo akong papatulan ha. Kasi mahirap yung pinagdadaanan ko, sumasakit yung puson ko. Hindi ko naman gustong mag-inarte, pero kung nararamdaman mong parang pakiramdam mo nag-iinarte na lang ako, sana wag mo akong patulan kasi magkakaroon ako, babae ako eh. Sana ganun. Diba? Paunawa mo kasi kung ano nararamdaman mo, hindi putang bunganga ka ng bunganga. Kakabunganga mo, putang ina mo, ate na mo, nambababae na lang yung lalaki. Bakit? Putang ina, sino gustong umuwi sa bahay na puking ina bunganga ng asawa mo, parang puwit ng manok. Parang puwit ng asong kaskas ng kaskas, tang ina, luwang-luwang. Mas maluwang pa yung bunganga mo kaysa sa puki mo, tang ina ka. Diba? Diretso lang. Alam niyo, mga babae, huwag kayo masyado mabunganga, lalo na pag magkakaroon kayo, ang gawin ninyo, ipaunawa ninyo sa kasama nyo sa buhay na mag-aaburido ka kapag ka magkakaroon ka na. Paunawa nyo! O ngayon, as much as hindi namin naintindihan niya, kailangan naming maintindihan. Hindi namin naintindihan yan. Malay ko dyan. Lalaki ako, malay ko dyan. Ngayon, hindi namin naintindihan yan. O ikaw naman ngayon lalaki, ikaw naman, puta ka, gumawa ka ng pera, ayusin mo sarili mo. Bakit? Kasi pag mas malaki pa kumita sa'yo yung babae, mamamaing ka niyan. Matuto kang gumawa ng pera. Tapos, ipaunawa mo ngayon dun sa babae na, alam mo, love, kasi kapag ka, ang lalaki, alam mo naman, syempre, pera naman ako tawa ka mo naman. May gusto ko ipaliwanag sa'yo. Pagka ang lalaki, puno ang pantog, hindi ko alam kung ano pakiramdam mo pag magkakaroon ka. Pero ito yung pakiramdam pagka puno ang pantog eh.
Hindi ko alam kung alam mo yung pakiramdam na pag lumalabas ka ng bahay, ang nakikita mo lang, pek-pek susupwit. Pesupwit. Pek-pek susupwit. Putang, nakakaburot yung ganung pakiramdam. Nakakainis yung ganung pakiramdam, diretso lang. Oh, sige, mga lalaki, tanginan nyo, pumalag kayo, gago. Tanginan nyo. Hindi nyo ako mga loloko dyan, tanginan nyo, matagal-tagal na akong lalaki, mga 36 years na akong lalaki, mga ulupong kayo. Alam ko yung ganung pakiramdam. Nararamdaman mo? Pek-pek susupwit. Diretso lang. Bakit? Puno pantog mo eh. Ang nagdidikta ngayon sa'yo, yung kapunuan ng pantog mo. Diba? At hindi naman ako nag-imbento niyan eh. Kahit si Babong, yan ang sinasabi eh. Kahit si Babong, yung sikat na sikat na writer, ang sabi niya, 3 ang namamahala sa mga lalaki. Ang kanyang isip, ang kanyang puso, at ang kanyang bird. Diba? Ang kanyang isip, ang kanyang puso, at ang kanyang bird. Tamo? Ngayon, babae, dapat maintindihan mo. Para makagawa ng pera ng maayos yung lalaki, ang hindi nasa isip niya, pek-pek susupwet, ang nasa isip niya dapat, pera. Gusto mong pera nasa isip ng lalaki mo? Putang ina, matutukan tuyuin ang pantog niyan. Pag nakakalakad pa ng maayos siya, pagkatapos ninyo, hindi mo nagawa na maayos yung trabaho mo. Let's check ha. So maraming pera, asawa mo? Bombay mo ng bombayin. Tapos sabihin mo, gumawa kang pera, galingan mo ha. Sige, gagalingan ako rito. Ang bahala sa'yo, ibabawan kita ng hindi mo pa natitikman na pag-ibabaw mula nung pinanganak ka. Basta gumawa ka ng pera, puta ka. Di ang saya ngayon ng pagsasama ninyo. Diba? Hindi marunong helicopter, mga putang ina. Diretsahan lang. Ngayon, mga babae, mga lalaki, sabihin nyo nga, mali ba ako? Mali ba ako o tama? Siyempre, may masasabi dyan na mali. Bakit? Ayaw niya unawain yung kasama niya sa buhay. Diba? Tingnan nga natin sa comment section. YouTube, tingnan nga natin comment section ninyo. Mali ba ako o tama? Buhay na buhay. Yan. Pagka ganyang kalibugan. Yan, Buhay na sige. buhay. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang mga gusto ninyo. Tingnan natin kung ilan ngayon ang viewers. Let's check kayo Ilan tayo rito? Tamo? 121? Tamo? 121 sa Zoom meeting. Yan, pagka ganyan talaga. Sarap nyo. Putang ina nyo. Pagka ganyang kalibugan, tuwan-tuwa kayo, putang ina. Nakikita ko may mga nagpapalakpakan pa. Sige, palakpakan ngayon, putak ka. Tanginan nyo. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Matuto kasi kayo. But there's something called anatomy. Paalala ko lang sa inyo, there is something called anatomy. Alam mo na totoo, diretso, natatakot nga ako i-discuss sa social media yan eh. Kasi merong isang nagsubok mag-discuss niyan, matalinong tao rin, tapos sikat na sikat din, tapos senador, si Robin Padilla. Sinubukan niyang i-discuss yan eh. Puta, binomba siya ng mga tao eh. Binomba siya ng mga tao. Sabi ko ako, hayaan mo na kahit bombayin ako ng mga tao. Okay lang sa akin. Matutulong kayo. Matutulong kayo para hindi masyadong maraming pagsasama ang naghihiwalay kasi nakakalungkot yun pag naghihiwalay ang mga mag-asawa eh. Tingnan nyo, ang nagsasuffer tuloy ng consequence ng anak. Pero papaalala ko lang sa inyo mga magulang, piliin ninyo ang asawa ninyo. Yung asawa mo dapat mas mahal mo kaysa sa anak mo. Hindi na importante kung babae ka o lalaki ka. Dapat parehas kayong dalawa na nagmamahalan at yun ang dapat na nakikita ng mga anak ninyo. Bakit? Kasi kung ano puno, siya bunga. Tingnan mo, karamihan sa mga single mother din ang labas nila. Siyempre, sasabihin mo, hindi naman lahat. Wala naman ako sinabing lahat. Diba? Pero tingnan mo, yung mga nagiging anak ng single mother din yung mga anak nila. Yun ang mapapansin nyo. Common denominator yun. Single father din sila. Bakit nagkakaganon? Kasi nga kung ano puno, siya bunga. At ang bunga, hindi nahulog na masyadong malayo sa puno. O yan ang common eh. Diba? Ano nakita sa'yo, yun ang gagayahin. Sige, pwede mo sabihin, tinuturuan ko naman ng tama anak ko. Oo nga, tinuturuan mo nga ng tama. Ando na tayo, tinuturuan mo nga ng tama. Pero, ano ba mas mabigat? Yung ibinoka-boka ng bunganga mo o yung nakikita sa inyong actions ninyo? There is something called action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Kung ano ang puno, siya bunga. Pag ang nakikita sa loob ng bahay, away, ang anak ninyo, mainitin ang ulo at makilig makipag-away.
Pero pag nakikita sa loob ng bahay, pagmamahalan ang anak ninyo, mapagmahal na klase ng anak. Matuto kayo mga magulang. Mahalin ninyo mga asawa ninyo. Dapat mas mahal mo ang asawa mo kaysa sa anak mo. Dahil yung anak mo, sasandali lang yan. Sasaglit lang yan. Sandaling panahon lang yan. Sandali lang yan. 20 years lang halos yan eh. Pag yung anak mo mag-aasawa na, kakalas na sa iya, iiwan ka na niyan. Tapos ang makakasama mo, kung may kasama ka pa, yung asawa mo. O yung anak mong bakla. Pero mas malamang yung mag-isa ka lang. Kasi kahit anak mong bakla, syempre magjojowa din yan, di ba? Yeah. Yun ang problema. O ngayon, ang solusyon dyan, ang pinaka-solusyon dyan, mahalin ninyo ang isa't isa. Gaya nga ng sabi sa Biblia, di ba? Mahalin ninyo ang inyong mga asawa. At hindi naman ano yan eh, hindi naman iuutos yan na mahalin mo yung asawa mo kung lahat naman tayo minamahal ang mga asawa natin. Kaya inuutos yan kasi nga may mga tao na hindi na minamahal yung asawa nila. Ang sino minamahal? Yung asawa ni kumpadre. Pagka ganyan na usapan, tanginan nyo talaga eh, no? Follow-up question, sister. Okay na, sir. Aray ko, pakat. Sapol! Mama, mamimili ka pa ha. Diretso, between sa asawa ninyo at saka sa anak ninyo, piliin ninyo asawa ninyo, tignan mo, hindi mamamali yung pagpapalaki mo sa anak mo. Maliban na lang kung yung asawa mo talaga sobrang tarantadong klase talaga ng tao. Pero tignan mo, pag pinipili ninyong dalawa ang isa't isa, kahit hindi na masaya, kahit hindi na mabango, kahit hindi na kasing sexy o kasing macho nung gaya nung dati, pagdating sa dulo, hindi lang yung mga anak ninyo ang makikinabang, pati kayo rin mismo na pinili ninyo ang isa't isa. Yan. Follow up, meron pa? Okay na, sir. Okay. Aldrich, go. Last question na siguro to, Aldrich. Ang dami niya na rin nasabi, pero nakamute. Sige, Okay. go. Ako na naman ang last. Okay. Okay, sige. Good evening, everyone. Dalawa lang tanong ko. First is, naniniwala ka ba, boss, na kapag may inaalis o nawawala sa buhay natin is nakatakda siya? When we say nakatakda, kailangan ng magtatakda. Doon sa ganong angulo, maintindihan mo, hindi lahat ng bagay nakatakda. Kasi, saan papasok yung konsepto ng free will kung lahat pala ng bagay nakatakda na sa atin? Ngayon, naiintindihan ko yung konsepto ng coincidence. Yung coincidence, meron talagang tsamba na merong nawala sa'yo, may papalit. Minsan mas better, minsan hindi. Hindi pa ba kayo nakakita ng mga ang gaganda o ang gagwapo ng mga kasama nila? Tapos yung susunod na, dahil ng babae, ng lalaki, yung kapalitan, downgrade. Hindi pa ba kayo nakakita ng ganun? Oo. Di ba? Kasi ako, dami ko tropa nakitang ganyan eh. Yung pumalit, downgrade eh. Sabi ko, putang ina eh. Nakaraan jowa mo. Panalo eh. Anyari. Oo, di ba? Ganon yun eh. Hindi lahat ng bagay nakatakda. May mga bagay na tayo mismo ang pumili sa sarili natin kung bakit nawala sa atin yung mga bagay-bagay na meron tayo. Parang yung kanta ng kanta ng Coldplay. Merong ganong kanta yung Coldplay. Yung umiiyak ka kasi you've lost something that you cannot replace. Lost something you cannot replace. Oh, merong ganong lyrics yung Coldplay. Fix you. Ayun, fix you. Grabe, ang sakit-sakit ng kanta na yun. Sakit-sakit talaga ng kanta na yun. When you lose something you cannot replace, tears stream down your face, and I will fix you. Ganda nung kanta na yun eh, pero sakit-sakit din. Para si Moira yung kumanta tong Coldplay. Yun ang sagot ko. Follow up. Alam ko premise lang yan eh. Merong susunod na tanong yan sigurado. Mas malawak-lawak yun. Kung ako ikaw, anong itatanong mo? Ha? Ang dami kong tanong na, diretso sobrang dami kong tanong na wala akong sagot eh.
Yung kanta na, no? So many questions, but the answers are so few. Alam mo yung ang dami kong tanong sa buhay. Pero wala akong makitang sagot eh. Ang pinakamabigat nun, wala akong makitang makakasagot. Yun ang mabigat. Ang dami kong tanong eh. Isa lang, sa dami na yun, isa doon. Ano itsura ng Diyos? Diba? Wala naman kasing pag-asang masagot yan tanong na yan sa buhay na to eh. So yun yung dahilan kung bakit kailangan ko pang tumuwid sa kabilang buhay para maintindihan ko kung paano gumagana yung physics sa kabilang buhay. Curious talaga ako ron eh. With all the things that I have asked myself, and there's so many answers and there are so many ways to skin a cat. Sa dami ng mga bagay na naitanong ko sa sarili kung nagkaroon na ng sagot, yun yung dahilan kung bakit parang pakiramdam nyo parang ChatGPT ako kung sumagot sa inyo. Kasi ang dami ko nang tinanong sa sarili ko at ang dami kong nahanap na sagot. Pero dun sa ibang mga tanong ko, na mga tanong ko sa sarili kong mahabang panahon na, wala akong makitang sagot eh. Wala eh. Ngayon, wala naman akong ibang makitang sagot doon o paraan para masagot yun, kundi ako mismo yung tatawid sa kabilang buhay para masagot ko yung mga tanong sa sarili Yun nga ko. lang, di mo masasabi sa iba. Oo, yun nga lang. Pero hindi na yun para sa iba eh. Kasi okay na ako sa lahat ng mga tanong ng mga ibang tao. Kasi yun ang napansin ko eh. Ang common denominator na nakita kong mga tanong ng mga tao, ang mga tanong ng majority, yung mga common ng mga tao, mga ordinaryong tao na hindi parang mga alta sosyedad o parang mga importanteng, alam mo yung sobrang titindi ng mga natapos nila sa kolehiyo. Pag mga ordinaryong tao lang ang magtatanong, napansin ko, halos lahat ng tanong ninyo, nasa inyo naman yung sagot. Tapos alam ninyo kung ano sagot. Hindi naman yan dahil hindi alam ang sagot eh. Ang totoo niyan, ang nakita kong general majority sa mga tao, kailangan nyo lang ako para i-confirm kung ano man yung sagot na nasa isip nyo na. Yun lang naman ang dahilan kung bakit ako kailangan eh. For confirmation lang eh. Pero sa mas madalas na panahon, pagkakataon, yung mga tanong na yan, alam nyo naman na sa sarili ninyo kung ano sagot dyan eh. Minsan nga lang talaga, alam mo yung, dahil sa sobrang dami kasi ng pwedeng maging sagot, na nakalatag sa harap ninyo, hindi kayo makapili ng parang best answer para sa inyo. Pero lahat naman ng tatahakin mong landas, tama naman majority eh. Tinan mo, bigyan ka halimbawa. Yung tanong kanina ni Jenica ng Pampanga, sabi niya, sino ba piliin ko? Asawa ko o anak ko? Kahit sino piliin mo ron, parehas naman, tama eh. Ba't hindi pagsabay na lang? 'Di ba? Kaya nga, ang sagot ko ron, yung asawa. Bakit? Kasi mas malamang na mapagsabay mo yung pag-ibig mo dun sa dalawang tao na yon pag pinili mo yung asawa. That's another term for dalawa sila mahalin mo. Kasi pag pinili mo yung asawa mo at pinili ka rin niya pabalik, alam mo ang makikinabang nun yung anak ninyo. Sa mas madalas na panahon, sa mas madalas na pagkakataon, sa dami ng options, diretso, halos lahat naman tama eh. Diba, pinili mo anak mo, tama rin naman yun eh. Bakit tama? Diba, niglag mo asawa mo. Pinalaki mo na mag-isa anak mo, lalaki pa rin naman, baka maayos pa rin naman yan, nakadepende sa pagpapalaki mo yan. Pero hindi naman na importante kung dalawa kayong magkasama o mag-isa ka lang na nagpapalaki ng anak mo. Kapag wala sa hulog, parehas pa rin na hindi maganda ang kalalagyan ng anak ninyo. Kaya nga sinasuggest ko, manatili kayong nag-iibigan, manatili kayong magkakasama, lalo sa mga mag-asawa, manatili kayong magkasama, manatili kayong nag-iibigan sa isa't isa. Kasi yung anak ninyo ang makikinabang. Kapag pinipili ninyo ang isa't isa at nagpaparaya na lang kayo sa mga walang kakwenta-kwentang mga maliliit na pagkukulang at pagkakamali ng isa't isa nang hindi na pinalalaki, tignan mo ang gaan ng buhay. Sobrang gaan ng buhay pag hindi lahat ng bagay kailangan mong palakihin pa. At merong nababasang ganyan sa Biblia. Ang sabi ni Pablo, ba't hindi bagkus kayo'y padaya? Bakit hindi bagkus ninyo tiisin ang kalikuan? Mas madali pang magtiis kaysa kumprontahin mo eh. Hindi mo nakita yung konfrontasyon na pupunta sa batuhan ng pinggan. Pero yung pagtitiis, tingnan mo, ang ganda na epekto, tahimik lang kayo, silent treatment. Mas okay pa yung silent treatment kaysa batuhan ng pinggan. Diba? Alam mo, one way or the other, alam nyo naman talaga na yung kung ano yung mga sagot sa mga tanong ninyo. Naghahanap lang talaga kayo ng confirmation na tama yung magiging desisyon ninyo. And at the same time, yung efficiency. Gaano ka-efficient yung sagot na yan? Gaano ka-efficient yung solution na yan sa problema ninyo? Doon lang naman ako lumalaro eh. Lumalaro ako sa efficiency at saka sa confirmation ng bagay na alam mo na. Maliban na lang, siguro yung tanong nung iba, quantum physics, di ba? Ayan, baka nga wala ka talagang malay tungkol sa quantum physics. Pero yung general majority ng buhay ng mga tao, alam naman na talaga natin eh. Ano pa ba naman ang bago dun sa tatalinuhan mo?
Kung tatrabahuhin mo, pag-iipunan mo. 3 pillars ng Project 1M. Common denominator naman yun eh. Diba? So, ibig sabihin, mag-aasawa ka, talinuhan mo naman. Huwag ka magjojowa na may asawa na. Puta, masakit sa ulo yan. Diba? Pag mag-aasawa ka, huwag ka pipili na may jowa. Huwag ka pipili ng may asawa na. Kasal na. Hayaan mo na lang sila mabuhay ng payapa sa mga sarili nila. Kasal na yan eh. Yeah. Sasakit ang ulo mo dyan eh. One way or the other. Lalo kapag kami anak pa yan, tapos kasal pa, tapos humiwalay dun sa asawa niya, nakasal siya dun, puta ka na, one way or the other, wala kang choice, puta. You have to deal with the trauma ng pabalik-balik yung kung sino man yung napang-asawa niya. Kasi nga, anak niya yan, hindi mo anak yan. Tapos kasal sila. Alam mo na ngayon, sasakit talaga ulo mo dyan. Pag natripan pa niya na kasuhan kayo, dalawa pa kayo makukulong. Sa kalokohan mo. Mas madali yung, alam mo yung, sa sobrang dami ng tao sa mundo, mas madaling humanap ng pumili ka na lang ng single. Tapos mas madali ang buhay kapag hindi ka pumili ng batong ipapalo mo sa ulo mo. Ganon. Yun ang isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay. Alam na natin halos kung ano-ano yung mga solusyon sa mga problema natin. Minsan nagtatanong lang tayo for confirmation para lang siguradong tama at efficient yung mga bagay na nasa isip natin. Kailangan lang natin ng ibang point of view. Pero alam naman na talaga natin kung ano sagot. Ibang point of view lang gusto natin makita. Follow-up question, go. Ito lang, hindi to tanong. Anong may advice mo sa Project 1M members? Kasi diba nag-announce today ng National Energy Emergency. Mm-hmm. So, anong may advice mo sa amin? May advice ko, gaya pa rin ng dati. 3 pillars ng Project 1M, tatalinuhan mo, pagtatrabahuhan mo, pag-iipunan mo. Nakakita ka ngayon ng problema. O ano ngayon ang gagawin? Talinuhan mo. Huwag takot. Putang ina, walang pakinabang yung takot. Walang pakinabang. Kahit pa sabihin nilang nagkakagulo na tayo, nagkakagera na tayo. Hindi takot. Walang pakinabang yan. Talinuhan mo ng gusto. Ano ba kailangan gawin? So meron tayong energy crisis. Okay. So ano ngayon ang kailangan gawin? Ang kailangan gawin, bumiling power bank, i-charge ang mga cellphone, bumiling power station, kung makakabili kayong generator, bumili kayong generator kasi magiging madalas ang brownout niyan. Kasi power crisis di ba? Tapos, mag-ipon kayo ng mga canned goods, ganon, sardinas, bili kayo ng maling, ganon, kung may pera-pera ka. Kung wala masyadong pera-pera, wow, ulam na lang, ganun. Tapos, noodles, diba? Tapos, alam mo yun, bili ka ng gulay, i-drive mo. Pwede yun eh. Tapos, bigas, bili kayo bigas, ganun. Alam mo yung mga normal lang na necessity, tapos mag-ipon kayo ng gusto kasi hindi naman habang panahon, ganito itsura ng panahon natin. Ipon kayo ng marami, ipon ng marami. Sige, mag-invest ka sa gold, okay yan. Pero wag ka magpapatuyo ng cash. Kahit ano pa sabihin ng iba, yung mga iba, bobo eh, tatanga-tanga. Hindi, pagka nagkagera, wala nang kwenta ang cash. Bobo ka lang talaga. Tangina, kaya walang kwenta sa'yo, cash. Bobo ka lang, kaya walang kwenta sa'yo, cash. May mga ganun eh. May nakikita ko sa comment section ko eh. Hindi, pag nagkagera, wala nang kwenta ang cash. So ano gagawin natin? Huwag na lang tayo mag-ipon. Sige, ubusin mo na lang pera mo. Tapos pag nagka-problema ang bansa, bahala ka sa buhay mo. Bobo ka kasi pakyo ka, tangina mo. Dunong-dunungan eh. Nakakita ng conspiracy theory sa internet, akala nila applicable yun, na kapag raw sabi wag kayo maipon ng cash. Kasi pagkagera, walang kwenta ang pesos. Okay, sige. Walang kwenta pesos. Anong gagamitin mong means of exchange? Anong pambili mo? Diba? Wala kang pesos. So palagay mo na, sige, umangat ang bilihin. Nagmahal lahat ng mga bilihin. Ano pambili mo? Titi mo? Pepe mo? Putang ina. Pampera pa rin ang pambili dyan eh. Diba? Kahit ano pang sabihin mong mawawalan ng kwenta ang cash, maigi pa rin, marami kang cash, wag tayo mag-ululan. Follow-up question, go. Okay. Okay, sige. Singit ko lang to. Last na. Wendy. Go, Wendy. Hello? Ba ako, boss? Oo. Okay. Tanong ko po,
ang hindi ba pag-alam sa lahat, kaligayahan o isang uri ng pagkakakulong? Naku, pagkakulong yun. Pag hindi ka masyadong mahilig umalam, pagkakulong yun. Pagkakulong saan? Pagkakulong sa kamangmangan na hindi mo naaabot yung full potential ng buhay mo dahil hindi mo alam kung ano ginagawa mo rito. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay, magiging purpose-driven ang buhay mo pag meron kang purpose. At ang purpose nakukuha sa pagkaalam kung ano ba ginagawa natin dito. 60 years lang tayo. We only get to live for 60 fucking short years. Napaka-ikli niyang buhay na yan. Ang ikli-ikli lang yan. 60 years. Technically, free taste lang yan eh. Sabi mo, hindi, mahaba yung 60 years. Bakit? Magkaka-discount ka eh kapag senior ka na eh. Oo, talino mo. Magkaka-discount na tama. Considering na ang mundo 4.5 billion years old na. In case lang na hindi nyo alam, how does it look to have 4.5 billion years? So they only get to live for an average of 60, 65, 69. 69 years. Maikli lang ang buhay. Sobrang ikli lang ng buhay. Sobrang ikli. In comparison sa 4 na bilyong taon. Tapos kung hindi nyo naiintindihan, 60 years, 120, 180, and the years goes on. For 1,000 years, for 100,000 years, for 1 million years, for 5 million, 10 million, 100 million, 1 billion years. And the world has stood still for 4.5 billion years. And there will be another 4.5 billion years after you die. Tapos hindi mo pa susulitin tong buhay na to. Tapos hindi mo masulit. Bakit? Kasi hindi mo alam kung anong ginagawa mo rito, kung ano bang dapat mong gawin, at kung paano mo susulitin. Kulungan ang kamangmangan. Kulungan ang kamangmangan. Pag hindi mo alam kung anong ginagawa mo sa buhay, maliligaw ka at magpapaikot-ikot ka lang sa buhay na to. Pagdating mo sa dulo, sasabihin mo, sayang. Dapat pala ginawa ko yung mga bagay na dapat kong ginawa. At hindi ko dapat ginawa yung mga bagay na hindi ko dapat ginawa. Follow-up question, sister. That makes sense, boss. So, ano masasabi mo kay Patrick sa SpongeBob? Ano ba sabi niya? Hindi. So, siguro kaya... Mangmang. Hindi mangmang si Patrick. Ano ka? Hindi mangmang si Patrick. Diba? Oh, kasi ang nakasulat sa Biblia, yung mangmang namamatay ng maaga. Tignan mo, hanggang ngayon, buhay pa rin si Patrick. Okay, Okay, Rosalie, last na to, OFW. Go. Mukhang nasa Didas siya eh. Oh. Hello. Didas. Sa mga naglaro ng counter. Hello po. Hello. Naririnig niyo po ako? Oo. Kasalukuyan pa rin dito ako sa Riyadh. Okay. Tatanong ko lang po kung paano magiging advice niyo po sa akin kapag yung asawa ko po kasi hindi ko maintindihan kasi parang wala siyang plano sa buhay sa amin kung paano ang magiging namin in the future. Dati pa naman walang plano yan eh. Meron akong tanong sa'yo, bakit mo kasi inasawa yan? Alam mo naman walang plano yan, dati pa namang walang plano yan eh. Hindi naman yan ngayon lang nawalan ng plano. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa mga lalaki, dahil matagal-tagal na akong lalaki, pagka lalaki ka at may plano ka, may plano ka. Pag wala kang plano, wala kang plano. Pero, hindi yan, dati kang may plano, nawalan ka ng plano, merong malaking nangyari kung nagkaganon. Pero ang mas madalas, dati kang may plano ka patuloy. O dati kang walang plano, hanggang ngayon wala ka pa rin plano. Pero napakabihira ako nakakakita ng mga lalaki nung dating may plano, tapos nawalan ng plano. Alam mo naman dati pa yan eh, bakit yan kasi ang pinili mo? Parang yun kasi yung sign na hiningi
ko kay Lord na kasi ako po parang wala na akong pag-asa mag-asawa dati. Parang ayaw ako kasi mag-asawa. Inalok niya po ko ng kasal. Pero ano po siya, ang hiniling ko kasi kay Lord yung lalaking responsable sa family tapos walang bisyo. Wala siyang bisyo. Mahal naman. Opo, wala po. Tapos responsable. Pero mahal. Oo, pero mahal naman niya po ako. Di kung ang kulang lang pala niya, pagpaplano, ikaw na lang ang magplano para sa kanya. Ano ka ba? Lahat ng tao may kanya-kanyang diferensya. Kung yun ang factory defect niya, ikaw na lang bumira. Ano ba naman, pambira ka naman. Ikaw yung may plano, tapos siya walang plano. Pero mapagmahal, walang bisyo, hindi babaero, hindi siraan tuktok, wala lang talagang plano. Gusto mabuhay lang sa araw-araw, pero maayos namang anak, maayos naman na magulang sa mga anak mo. Wala akong nakikita masyadong malaking problema ron, brad, sister. Baka nalilito ka lang kasi akala mo yata ang purpose ng buhay ay yumaman. Hindi ang purpose ng buhay yumaman. Papaalala ko lang sa inyo, okay lang yun na marami kang pera, pero okay lang din yun kung isang kayag isang tuka at mahirap lang kayo. Basta may payapa ang puso at isip ninyo. Masarap na buhay yung payapa ang puso at isip kahit hindi masyadong marami ang pera, basta may konting ipon ka lang at hindi pag na-hospital kayo hindi nyo alam kung saan kayo kukuha ng pera. 'Di ba? So ngayon, ikaw ngayon pala may plano, di ikaw na magtuloy ng plano. Wala akong nakikitang problema dun kung ikaw ang planado at siya ay walang plano. Basta maayos na kasama sa buhay, hindi nananakit, hindi babaero, hindi siraan tuktok, hindi irresponsableng tatay. Ako okay ako dyan. Maniwala ako babae, okay ako dyan. Kasi normal sa lalaki, babaero. Diretsahan lang. Ang normal sa lalaki, babaero. So yung nasa iyo, special yan. May ano yan, may leche plan sa ulo. May latik. Kasi hindi ko din kasi masabi sa sarili ko kung ano yung, hindi ko alam kung ano yung purpose ko, hindi ko alam kung saan ako, kumbaga magaling ganun, or hindi ko pa nakikita kung saan ako patutungo. Ito gawin mo habang hindi mo pa alam kung ano ginagawa mo. Ito gawin mo habang hindi mo pa alam ginagawa mo. Diyan sa abroad, habang nandiyan ka, mag-ipon ka lang muna. Yun ang gawin mo. Tapos, yung asawa mo, ipasok mo rito sa Project 1M. Tingnan mo, magkakaroon ng plano yan. Ako na gumagawa ng plano para doon sa mga tao nandito sa loob eh. Baka, hindi mo yata alam na ang majority dito, puro mga mahihirap at walang plano sa buhay. Ako na gumagawa ng plano para sa kanila. Tapos binibigyan ko na lang sila ng ito gawin mo, ito gawin mo. Ganun. Pasok mo rito sa Project 1M, tingnan mo, magkakaplano yan. Matinong tao naman pala eh. Madali nang turuan ko paano magplano. Baka wala lang talaga siyang malay kung paano magplano. Madali lang naman yan. Alam mo na gagawin ha. Gusto ko susunod. Nandito yung asawa mo nagtatanong din dito ha. Sige. Okay. Ngayon nga parang hindi, ayaw niyang, kasi hindi niya ako nakakausap ngayon kasi nga nandito ako sa Zoom meeting. Hindi niya maintindihan. Para maintindihan niya, isend mo sa kanya yung Zoom meeting. Tapos sabi mo sa kanya, dito ako sa Zoom meeting, nanlalaki ako dito. Wala kayo sa choice ko, di pumasok sa Zoom meeting. Mas lalo mag-overthink yun. Mag-overheat. Alam mo na kung ano kailangan mong gawin. Papasukin mo rito, ha? Okay, kung papayag siya. Sige. Nariel, last na to. Nariel, go. Sige, follow up, go. May isa pa akong, yung about sa Israel po. Di ba matagal na pong ginigera ang Israel? Hanggang ngayon hindi pa napupulbos. Ano pong, kasi ilang bansa na ang bumalak na magpatumba sa Israel. So ano yung masasabi niya dun? Matagal na napulbos ang Israel. Hindi nyo lang alam. Matagal na. Wala lang kayong malay. Yang Israel na yan na nandyan, bago lang yan. In case na hindi nyo alam, yung Israel na nandyan, bago lang yan, bago. Paano bago? Ginawa yan, somewhere around 80 years ago pa lang, wala pang 90 years old yan. Yung Israel na nandyan, bago lang yan. Yung Israel na yan yung Israel na itinatag ng mga Zionist na pinondohan ni Rothschild na pinagkasunduan ng United Nations. So ngayon, ang naka-install na gobyerno dyan, gobyerno ng Amerika, technically extension ng Amerika yung Israel dyan. Hindi yan yung Israel nung unang panahon, 2,000 taon na nakakaraan. Yung unang Israel, 70 AD. Yung unang Israel, 70 AD, nasira na yun. Wala na yung unang Israel. Tapos sasakop sila ng Palestine, buong Palestine, parte nun.
Ang nangyari ngayon, dahil dyan ang Israel nga, binalik dyan, ngayon, gera-gera sila ng Palestine. Tapos ngayon, may bago na naman silang kalaban. Ngayon, ang ginagawa kung hindi nyo napapansin, ang ginagawa ng Amerika dyan, ginagawa nilang foot soldier yung Israel na yan eh. Ginagawa nilang foot soldier. Gumawa sila ng isang bansa dyan na ang naka-install na gobyerno, gobyerno ng Amerika, sila nag-install niyan eh. Si Netanyahu. O, tapos, inuutusan nila ngayon ng kung ano man ang gusto nilang gawin. So kung ano gusto nang gawin ng Amerika doon sa mga Middle East countries na nasa paligid ng Israel na yan, yung Israel ngayon ang bumibira. Tapos funded by America. Hindi nyo lang napapansin eh. Pero yung Israel na nandyan, hindi yan yung unang Israel nung unang panahon. Bagong Israel na yan. Okay. So ibig sabihin wala na yung promised land. Hindi, wala na yun dyan. Wala na yun dyan. Yung bagong inaantay na pangako, bagong langit, bagong lupa, bumababa yung galing buhat sa taas. Yung sinasabing promised land, bago na yun. Hindi na yan yun. Hindi yan yun. Kasi yung nandyan na Israel na yan, installed ng Amerika yan. Ang gumasos dyan, mga Rothschild. Kaya nga pagka ginugol nyo, Dear Lord Rothschild, makikita niyo yung sulat ng mga Hudyo papunta kay Lord Rothschild para buuin yung bansa ng Israel na yan. Yung mga Rothschild na yan, nasa Amerika yan eh. O, di syempre, dahil nga, alam mo na kung paano birahan, alam mo na kung paano bagsakan, lalo na, paborito ko yan eh. Minsan panahon naging, naging topic na paborito ko talaga. Yung konsepto ng Israel, at saka yung konsepto ng, lalo na yung geopolitics. Isa sa mga favorite subject ko yan eh. Hindi nga lang ako sobrang galing sa geopolitics kasi you have to do something other than, those things that you find interest in na mga hobby mo na. Pero kahit paano, medyo competent naman ako tungkol dyan sa geopolitics, lalo na pag-uusap dyan. Paborito ko yan eh, usapin geopolitics. Yung politiko sa Pilipinas, hindi ko masyadong paborito eh. Pero yung politika sa labas ng bansa, sa iba't ibang mga bansa ng buong mundo, yan, gustong-gusto ko yan, nag-e-enjoy ako dyan. Lalo na yung mga Middle East countries na yan. Nag-e-enjoy ako dyan eh. Hindi ko rin alam eh. I find fascination sa mga Middle East countries. I haven't traveled to any Middle East countries in the past. Hindi rin ako parang, interesadong pumunta doon. Pero interesado ako sa mga istorya sa Middle East. Kasi dyan ang galing yung dalawang pinakamalalaking religion eh. Yung Kristyanismo at saka yung Islam. Diyan ang galing yan eh. Pare-parehas ng Middle East yan. Diyan lang talaga nagsisiikot yan. Yung Hardin ng Eden, nandyan sa Middle East. Yung Torre ni Babel, nandyan sa Middle East. Yung Israel, nandyan sa Middle East. Yung Templo ni David, somewhere around, mga ganon. Alam mo yung naintindihan ko sa mahabang panahon na yun, dalawang pinakamalalaking religion, nasa Middle East na umiikot yung mga istorya nila eh. Yung Makkah, 'di ba? Yung Madina, 'di ba? Dalawang lugar na pinakamalalaki sa Islam, Makkah at saka Madina. Diyan lang nagsisiikot yan eh. So ako, interesado ako dun sa konsepto ng geopolitics, lalo na dyan sa may bandang Middle East. Nag-e-enjoy ako dyan eh. Hindi ko lang alam kung bakit din. Ewan ko, weird to yata utak ko, putang ina. Hindi ko lang, ewan ko, baka isa sa mga sira ng ulo ko yun. Follow-up question, sister. Sabi kitang legit or Hindi ko alam kung saan ako paano mga sources. May question ka pa? Okay, mukhang all set na muna yan. For the meantime, turn off muna ako sandali ng live tayo. Mag-uusap muna. Mabilis lang to.